Hello! Ang topic natin ngayon is for statics of rigid bodies, which is resultant of concurrent force systems. So, meron na akong mga preview sa video tutorials for the topic. Balikan natin. Forces and components, right? So, kung hindi nyo pa yung napapanood, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna, para may idea na kayo dun sa topic na yon. Kasi, gagamitin natin yung concept nung natutunan natin doon sa forces and components dito sa lesson natin. So, ang i-discuss natin is resultant ng concurrent force system. So, one type of force systems is yung mga concurrent force system. Okay? Ano ba yung concurrent force system? System of forces whose line of action intersect at a common point. So, yan lang yung pinaka excuse me. Ito lang yung pinaka-definition ng concurrent force systems. System of forces whose line of action intersect at a common point. So, alam naman na natin yung force, right? Ang force ay is a vector. For example, etong force F. Okay? Another force, let's say, eto, force S. Another force, let's say, ito, force T. So, itong tatlong forces na yan, they form a system, which is a concurrent force system kasi yung mga line of action nila, ito yung line of action na, nag-i-intersect sila at a common point. Point of intersection. Yung ibang force system, hindi nag-i-intersect yun. Okay? Like parallel. So, didiscuss natin din in the next future lessons, siguro yung parallel force systems din. Okay? Pero ngayon, mag-focus lang muna tayo sa concurrent force system. Basta, yung mga forces natin, yung line of actions nila, nag-i-intersect at a common point. Pero paano ba hanapin yung resultant ng concurrent force system? Okay? So, halimbawa, meron tayong, sige, for illustration, pwede tayong gumamit ng graphical method, pero medyo matrabaho yon, tsaka hindi masyadong accurate. Okay, ito ginagawa nito sa physics dati. Halimbawa, meron tayong tatlong concurrent force systems. Force F, let's say. Okay, F. Force P, let's say ito. So, dinro ko lang sila sa rectangular coordinate system. So, this is the y-axis. This is the x-axis. And then, let's say itong force Q. Okay, so concurrent sila, di ba? They intersect yung line of actions ng forces nag-intersect dito sa origin. Di ba? Dito sa point na yan, origin. So, concurrent yan. E paano pag hinanap natin yung
yung resultant nitong tatlo. So, pwede kung gagamit kayo ng graphical, one method, graphical method. Yung head to tail, di ba naturo ko na yon? Sige. Kapag gagamitan nyo ng graphical method yan, so pwede kayong gumamit ng ruler, protractor, measure nyo yung exact angle, tsaka mag-scale kayo ng length. Halimbawa, sisimulan ko dito kay force F. Okay, re-redraw natin si force F. Sige, copy natin. Graphical to graphical, yan. Tapos, i-connect natin, ito si force F. I-connect natin dito sa head ni F, yung kung next natin si force P, sige, copy ko si force P. Dapat, i-connect mo dito sa head ni F, yung tail, di ba sa vector? Sa vector, ito yung tail, ito yung head. So kapag graphical method, magsisimula ka sa isang vector, si F, tapos pipili ka ng next vector, i-connect mo dito sa head nung F, yung tail nung next vector na kinonsider mong i-connect, si P. So ito yung head ni F, tapos ito yung tail ni P, connect mo sila. Right? Okay. Next, so si Q naman. Si Q, copy. So dito naman, kay head ni P, i-connect mo yung tail ni Q. O parang ano lang, paulit-ulit lang, head to tail, head to tail, head to tail. Hanggang matapos yung yung lahat ng mga forces na involved sa system. Then after netong Q, makukuha mo na yung resultant by connecting yung tail. Magsisimula ka ulit sa tail ni F, papunta sa head ni Q. Let's say, eto. Okay, ito yung resultant mo ngayon. Resultant R. So let's say vector R. So yan yung graphical method. Ido-drawing mo, pwede kayo mag-scale, tapos yung exact angle, gamit kayong protractor para ma-measure, tapos mag-drawing nyo na, mako-connect nyo from the tail ng unang vector to the head ng last vector yung resultant. Pero medyo matrabaho, di ba? Tsaka medyo hindi siya accurate. Especially kung mali-mali, kung hindi malapit talaga yung measurement dun sa actual. So, mas madali kung gumamit tayo ng analytical method or yung component method. Since marunong na tayong kumuha ng component, dun sa past lesson natin, di ba, kapag meron tayong force, let's say, random force, eto, nasa rectangular coordinate system, force G. So, makukuha natin yung kanyang x component, gx, tsaka y component. So, lagi tayong naka-base sa theta x. Yung angle ng force is with respect, ay mali, but y sinulat ko? Sorry. With respect dito sa x, okay, x-axis. Para ang formula, sige recall, yung gx is always the magnitude of the force times cosine theta x. Tapos yung g of y, g sub y, or yung y component is the magnitude times sine. In case na bigyan kayo ng angle na nasa theta y, eto, theta y to, right? Gawin nyo lang, dahil ito is 90 degree, kuhaan nyo si theta x equals 90 degree minus theta y, and then, follow nyo na agad yung mga formula.
So kapag nag-ano tayo, component method, ang gagawin nyo, sige, dito sa ano natin, dito sa illustration natin, di ba? Bale, ito si ano, ito na yung kay F, ito si force F, ano yung X component niya? Ito. Y component niya, ito. So, ito yung Fx, ito yung Fy. Tapos si, ano naman, si P. Okay, ito si P. Ito yung X component, ito yung Y component. So, Px, Py. Tapos si Q, so si Q, pababa. So, let's say, ito yung kanyang tawag dito, Y component, tapos ito yung kanyang X component. Kita ba? Okay. And then, pag kinuha niya yung pinaka-resultant, let's say, sige, yung puti na lang, palitan nga natin din yung kulay. Ito si P. Ito si F. Tapos ito si Q. So, si white na yung R. Bale, ito yung X component niya. Yung resultant na to. Okay, ito si Rx. Ito si Ry. So, ang gagawin lang natin dyan, yung pinaka-Rx is equal to the summation of forces or summation of X component. Summation of X component. So, ano-ano yun? Meron tayong Fx. So, take note of the quadrant. So, si Fx nasa first quadrant. Actually, mas maganda sana kung dito na lang tayo nag-refer. Okay. Para alam nyo kung nasa ang quadrant. So, si F nasa first quadrant, right? So, yung Fx niya is positive. So, Fx plus si P naman, okay, nasa first quadrant din. So, yung Px niya is positive. So, positive Px. Then, plus yung Qx natin nasa fourth quadrant. So, di ba positive pa rin yan, yung Qx. So, plus Qx. Ito yung Rx. Si Ry naman, summation ng Y components. So, si F, nasa first quadrant si F, edi yung Y component niya is positive. Si Px nasa first quadrant din. So, yung Y component niya is positive. Si Qx, nasa fourth quadrant ngayon si Qx. So, therefore, nasa negative y-axis. So, minus Qy. Okay, minus Qy. Yan. Tapos, pag kinuha nyo yung pinaka-resultant, ito yung magnitude ng resultant, Pythagorean, di ba? Pythagorean, kasi ito si Rx, ito si Ry, right triangle yan, 90 degree to. Sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.
or sige, r square is equal to rx square plus ry, which is summation of, di ba yung rx summation of x squared, x component, plus ry is summation ng y component squared. Tapos get the square root. So, kuhain nyo lang lagi yung positive. Diba? Plus minus dapat yan. Pero yung resultant gawin nyo always positive. So, resultant is equal to the square root. Alasin ka na yung positive sign. Basta positive lagi. Positive square root ng summation of x component plus summation ng y component naka-square. Summation x square plus summation of y square root. Formula. And then, paano naman yung yung theta? Diba ito yung theta x ni resultant. So, same pa rin, diba? Base sa figure, theta x is arctangent ng, lagyan nyo ng absolute value. Ito kasi, positive siya nasa first quadrant. Pero may cases na wala nasa first quadrant yung ating resultant. So, para positive lagi with respect sa x-axis, lagyan natin absolute value. Diba arctan ng ry over rx? Or arctan ng summation ng y component over summation ng x component. Absolute value. Ingatan absolute value. Para laging positive. Yan. So, yan yung formula. Yan yung component method. Pag-analytic method. Ito ay yung theta x is arctan ng summation of y over summation of x. Tapos yung pagkuha nung nung fx, px, qx, ito, susundin nyo lang yan kung ano yung natutunan natin sa component. Sige, so ito lang naman yung mahalagang concept para ma-illustrate natin kung paano maghanap ng resultant of concurrent force systems. Mag-solve na tayo ng examples. Determine number 1, determine the resultant of concurrent force system shown. So, nasa sila? Rectangular coordinate system. Y-axis, x-axis. Okay, not drawn into scale. 200 pound, 30 degree. Degree. Yan. Tapos, ito pa. 400 pound. Yan.
So, concurrent nga to kasi yung mga forces involved dito is nag-intersect dito sa common point, yung origin palagi. So, pag ginamit natin yung component method, summation of force tayo, X is equal so simulan natin kay 200 pound. Ano nga uli formula? Check nyo muna kung yung angle is with respect sa X. Diba? Theta X is 30 degree with respect siya sa positive X axis. So, okay gamitin ito, yung formula kanina. Ito. Kapag X component cosine, theta X times yung magnitude. Bale, yung sign mahalaga nasa first quadrant, so positive. Positive magnitude 200, then cosine 30 degree. Okay, next, si 300 pound. So, si 300 pound, check nyo muna kung yung theta niya is with respect sa X. Hindi. With respect sa Y, theta Y. Diba? Kasi in between, yung line of action niya is naka with respect sa Y-axis. Kuhain natin to para yung standard formula gamitin natin. Bale, theta X is 90 degree minus theta Y 30. Kasi 90 degree naman yan, right? Complementary. 60. Okay? So, 60 degree gagamitin natin palagi kay 300 pound para standard formula tayo na kapag X component cosine, Y component sine. Bale, nasa second quadrant siya. E di negative yung sign, so minus nung X component. Negative, magnitude 300, then cosine 60 degree. Next, si 400 pound. Okay, si 400 pound directly to the left or align siya sa negative x-axis, 'di ba? Negative x-axis to. Or yung angle niya with respect sa x-axis, positive x is 180. So, ibig sabihin, pag kinuha mo yung cosine nun, negative 1. 'Di ba? Or kapag yung forces na tandaan nyo kapag nasa positive or negative x-axis, yun na mismo yung pinaka-x component. Okay? So, wag na kayong gumamit ng cosine or sine, ng cosine, automatic, yun agad yung magnitude niya. Kahit kuhain mo yung cosine, di ba? Yung cosine ng 180, negative 1. So, yun agad yung magnitude. So, negative 400 agad. Okay? Kasi nga, directly siya sa negative x-axis. Tapos, kay 50 kaya, so si 50, wala. Wala siyang x component. Ano ba yung angle niya with respect dito sa sa positive x-axis? 90, 180, 270. 270 si 50 kasi directly downward. So kahit kuhain mo yung cosine ng 270, mazi-zero yun, right? So kaya wala siya talagang x component. So 0. Okay? Kasi nga directly downward, diba? Wala ka namang makukuhang to the right or to the left pag directly downward. Meron lang siyang y component, which is yun na mismo. Mamaya kapag nag-summation of y component tayo. So 0 yung x component ni 50 pound. Dito naman kay 100. Okay, check nyo kung with respect sa theta. Ay, yung theta is with respect sa x. Yes. 'Di ba? Positive x-axis. So, okay na agad gamitin yung cosine. Pero nasa fourth quadrant, so positive pa rin yung x component. So, plus cosine, anong magnitude pala? Magnitude muna is 100. Okay, 100. Tapos cosine ng theta x niya, 45 degree. Ayan. So, pwede nyo nang direkta yan sa calcu. O, gamit na kayo ng calculator dyan. But make sure naka-degree. Ship setup 3.
So, input 200 cosine 30 minus 300 cosine 60 minus 400 plus 100 cosine 45 equals, okay, negative 306.808. Okay, approximately negative 306, sige, 0 point ano na lang, 0.1. Or gusto na decimal, 2 decimal, 0.8. Okay, sige, 0.1 na lang pounds. Next, yung kay ano naman, summation of forces along Y. So, dito naman kay 200, di ba, ang formula kapag along Y is sine naman. So, theta x naman siya, so pwedeng i-follow yung formula na yon. So, 200 sine 30. Positive kasi nasa first quadrant. So, positive 200 sine 30. Kay 300. So, second quadrant, yung theta x ni 300, 60. So, 300 cos sine. Sine 60 naman. Positive din, second quadrant, positive yung y component. So, plus 200, and that, ano yan, 300, no? 300 sine 60. Dito naman kay 400. So, ito naman yung walang y component kasi directly to the left. 'Di ba ang angle niya with respect sa x-axis positive is 180. O kahit kuhain mo yung sine ng 180, 0, 'di ba? Sine ng 180, o 0. Kasi nga, wala siyang y component talaga, directly to the left. Kahit apply mo yung component method, right? Yung formula for the component. So, wag na nating ilagay yung component ni 400 sa y kasi 0. Next, dito naman kay 50 pound, ito ang meron, purely directed downward. So, kung ano yung magnitude niya, yun na agad. Yung kanyang y component. Pero, negative kasi nasa negative x-axis. Kahit kuhain mo yung sine, ano yung sine ng 270? Negative 1, di ba? Kasi 270 yung angle niya. So, minus 50. Tapos si 100. So, nasa fourth quadrant, so negative yung y component, minus. Minus 100, tapos sine yung gagamitin mo, theta x 45 degree. Sige, so input na lang natin yan sa calcu. 200 sine 30 plus 300 sine 60 minus 50 minus 100 sine 45. 239.0 or 0.1. Sige. Approximately 239.1 pound. Ano yung pinaka resultant? Hindi pa to yung pinaka magnitude ng resultant, itong dalawa. Component pa lang yan. Yung formula natin, square root ng summation of fx squared plus summation of fy squared square root. So, summation of fx squared plus summation of fy squared. So, square root ng ano summation of fx? Negative 306.1 squared. Tapos yung y, 239.1. So, square root ng negative 306.1 square plus 239.1 square. Approximately 388.4
Ano yung theta? Okay, yung theta niya, theta x is arctangent ng absolute value ng summation of fy over summation of fx. So, arctan, ano yung summation ng fy? 239 divided by summation of fx, negative 306.1. So, arctan ng abs, ship abs, 239.1 divided by negative 306.1. So, laging ano yan, acute angle makukuha nyo na positive. Approximately, sige, 38 degree. 38 degree. So, saan natin to ilalagay? Or paano natin i-illustrate? So, check nyo yung sign ng x and y component. So, ano yung sign ng fx, summation of fx, negative. So, nandito siya. Ito yung summation, or yung, sige, rx na lang. Summation of fx is equal to rx, diba? Negative 306.1 pound. Tapos yung summation ng y or yung ry, positive 239. So, nandito, approximately not drawn into scale. Sige, ganito na lang. Hanggang dyan na lang. Ito si ry. 239.1 pound. Okay. Saan natin i-drawing yung resultant? Yung intersection nito. Parallelogram. Ito. Nasa second quadrant. Ito yung R. Ano yung R? Yung na-solve natin, 388.4. 388.4 pound. Tapos yung theta x na to, palagi yung acute angle na to with respect either sa positive or negative x-axis. 38 degree. Theta x. So, sasabihin natin, R is approximately 388.4 pound. Up to left at theta x equal to 38 degrees. Pwede nyo din itong gamitan ng calculator techniques. Mag-complex ano kayo. Check natin sa complex. Mode 2. Kasi yung complex mode, pwede yan parang yung component method. So, ano yung theta ni, para siyang, di ba yung complex number, r angle theta. Pwede yung x plus yi, pwede siyang i-represent as r angle theta. Ito yung r is yung force, magnitude, yung theta is the theta x. Sige, try natin i-check. Ano yung kay 200, input nyo, 200 angle 30 plus etong 300 pound. Pero dapat laging with respect kay sa x-axis, positive x-axis ha. 300 angle
Ano to? With respect sa x-axis, positive x-axis, ano yung angle na to? Ito. 'Di ba 90 to? 90 plus 30. 90 plus 30, 120. Okay? Tapos itong 400, ano siya? Plus 400 angle, ano yung angle niya? Negative, hindi, positive 180, right? 180. With respect sa positive x-axis. Tapos si 50, 270, right? Plus 50 angle 270. Tapos itong 45, so pwede rin kayong gumamit ng negative angle with respect sa x. Kapag yung 45, in-input nyo, clockwise rotation, kapag counterclockwise positive, pag clockwise rotation, negative. So pwede nyo rin i-input plus 100 angle negative 45. Okay. Sige, check natin. Ang ibibigay nito yung complex. Okay? Ito, yung negative 306.08, yan yung x component. Tama ba? Tama. Negative 306.1. Yan yung x component. Tapos ito yung real part. Yung imaginary part, yung may I, siya si y component. Tama ba? 239.1. Okay. Pag gusto nyo i-convert in terms of polar, shift, complex, 1. Ay, mali. Hindi, sige, ulit. Shift 2, 1. Ay, mali. Ano yun? Ba't 1 yung pinipindot ko? Sorry. Ito yung answer, Shift complex, 3 pala, 3, 3. Yung argument, siya yung theta. Yung conjugate, yung gagawin yung opposite sign yung y component or yung imaginary part. Yung r angle theta, i-convert nyo siya into polar form. Yung a plus b ay i-convert nyo siya into, tawag dito, rectangular form. So, 3 ang pipiliin natin. 3. Okay, ito ba yung nakuha natin? Itong 388.4, siya yung magnitude. Yung pinaka-resultant. Tama? 388.4. Tapos yung angle, ba't malayo? 142 points or 142. Kasi, ang kinukuha ni Calcu is with respect sa positive x-axis. Okay, yung nakuha nating theta is with respect sa negative x-axis, ima-minus mo lang. Ano nakuhang value nito? 388.4 angle 142 degree. Ang nakuha natin 38. Di ba nga, ito yung 38 degree, tapos yung makukompute ni Calcu is with respect dito sa positive x-axis, 142. Ito yung 142. Kukuhain mo yung acute angle with respect dito sa positive or negative x-axis, kaya 38 yung nasolve natin. Pero pag ginamit na ng calculator, 142 yung bibigay niyong sagot. So same pa rin yun. Same lang. Di ba? So pwede nyo gamitin yung complex mode para i-check nyo na agad yung inyong mga sagot. Calculator techniques. Ito hindi yan gagamitin, pero tuturo yan siguro pag nagre-review na kayo sa board exam. Sa board exam, calculator techniques gagamitin. Pero habang undergrad pa lang kayo, mag-stick lang muna kayo dito sa sa usual or classical method. Okay? Sige, problem number 2 na tayo. For problem number 2,
Ganun pa rin, determine the resultant. Sige, masterin lang muna natin to para kapag nag-next lesson, mas madadalian na lang kayo. Kailangan master muna natin tong concepts ng paghanap ng resultant. Determine the resultant of the four systems. Y, X. So 30, 200 pound, 30 degree. Ito naman 300 pound, 60 degree. Ay, mali. Iba. Ito na pala. Ginaya ko yung ulit. Ito pala yung example 1 eh. Example 2 na tayo. For example 2, ito. 45. 45 degree at drawn into scale 400 pound, 60 degree. $60 degree, 200 pound. Okay, so ito yung given. Determine the resultant of long time for system shown. Sige, so summation of forces along X muna tayo. Bale, dito sa 300 pound force, yung theta ba niya with respect sa X? Yes, di ba? 45 degree. So, nasa first quadrant, magnitude 300, positive. Cosine, 45. Dito naman kay 400, so nasa second quadrant. So yung theta ba niya with respect sa X? Yes, 60 degree. So negative kasi second quadrant, negative magnitude 400 times cosine 60 degree. Eh dito kay 200 pound, yung theta x ba niya is with respect, yung theta niya ba is theta x or with respect sa x? Hindi. With respect siya sa y, negative y-axis. So, theta y niya is 60. Kailangan, para standard na lang, convert natin to theta x. So, 90 minus theta x 60. So, 30. So, 30 na lang gagamitin ko dito kay 200. Kaso nasa third quadrant. So, anong sign? Negative. Negative 200 cosine 30. Tatlo lang naman, 1, 2, 3. So, gamit na kayo ng calcu, direkta nyo na 300 cosine 45. Ay, naka-complex tayo. Balik nyo sa 1, mode 1. So, 300 cosine 45 minus 400 cosine 60 plus, and then minus ulit, minus 200 cosine 30. Okay. Summation of x natin, or ito yung Rx, is negative 161.1. Sige. Pound. Summation of y. Dito kay 300 pound, positive kasi nasa first quadrant. Pero sign na kapag y component. So, 300, positive 300 sine 45 degree. Okay, 45 degree. Dito kay 400, so nasa second quadrant, so positive pa rin yung y component. So plus
400 sine 60 degree. Tapos dito kay 200 pound, third quadrant, nasa negative y-axis, yung y component. So, minus 200 sine 30. Minus 200 sine 30. Sige, input 300 sine 45 plus 400 sine 60 minus 200 sine 30. Okay, approximately 458.5. So, yung pinaka-resultant, square root ng summation of fx squared plus summation of fy squared. So, square root, ano yung summation of fx or yung rx? Negative 161.1. Summation ng fy, 458.5 square. Square root ng negative 161.1 squared plus 458.5 square. Approximately 485. Sige, 486 na lang. Tapos yung theta x niya, arctan ng absolute value nung summation of fy over summation of fx. So, arctan ng ano yung summation of fy? 458.5. Divided by summation of fx, negative 161.1. Negative 161.1. Arctan ship ups ng 458.5 divided by negative 161.1. Approximately 70.64 degree. So, paano i-drawing yan? Nasa ang quadrant. Check nyo yung sign nung x component tsaka y component. So, negative 161. Let's say nandito. Negative 161.1. Ito si Rx. Tapos si Ry positive. So, second quadrant ulit. Not thrown into scale. So, ito si Ry. 458.5 pound. Saan i-drawing yung resultant? Yung intersection nito. Dito. So, R is approximately 486 pound. Tapos, yung theta x palagi with respect sa x-axis. So, nasa with respect sa negative x-axis kasi second quadrant. Which is approximately 70.64 degree theta x. So, sasabihin nyo, R is 486 pound up to left at theta x equal to 70.64. So, gagamitan natin ng complex mode. Mode 2. Yung ginawa ko kanina. So, 300 angle 45 plus, so, ito yung kuhain nyo with respect sa positive, edi ano to, 180 minus 60, 120. Itong angle nito. So, 400 angle 120. Tapos si 200 plus 200 angle. So, sisimulan nyo dito.
with respect sa x-axis, ilan yan? 'Di ba 180 na to, meron pang sumobrang 30. 180 plus 30, 210. 210. Basta lagi with respect sa positive x-axis. Or kung gusto nyo, manggagaling dito, ano dapat? Negative 150. Pwede rin. Angle negative 150. Or sige, 210 na lang. Check natin. Okay, ito yung x component. Tama ba? Negative 161.07. Ayun. Negative 161.1. Yung y component, yung imaginary part, 458.5. Tapos, i-convert nyo to to polar para naka-r angle theta, shift to 3. So, dapat yung magnitude, 486. Tapos, yung theta niya, ito, may iba rin yung theta, parang kanina, kasi kinukuha ni Calco with respect sa positive x. Kaya, 109. Ito yon yung kinuha niya. 109.30, ano to? 0.36 approximately. Ito yung kinuha ng Calcu. Which is kapag minus mo, 180 minus ito, approximately 70.64. Yan yung theta x. Gets? Okay. Problem number 2. Number, ano na tayo? 3. Number 3, sige. More problems. For problem number 3, yan ulit. Sige, masterin natin. Determining resultant muna. Ito naman yung figure. £2,000. 60 degree. 4,000 pound. Not thrown into scale. Three, 4. $1,000. Yan, sige. Simulan natin summation of forces in X. So, dito sa 200 pound.
directly, directly upward, oh. Nasa positive y-axis. Ibig sabihin, wala siyang x-component kasi 90 degree yan. Diba? Pag kinuha mo yung cosine ng 90, 0. Tapos by observation, directly upward naman talaga siya. So wala kang makikitang x-component. So 0. So wag natin isulat yung 0. Tapos dito kay 400 pound, check nyo muna yung angle with respect ba sa sa x. Hindi. Nasa with respect siya sa y. So theta x ni 400 is 90 minus theta y 60. 30. So 30 degree na lang gagamitin natin lagi para standard dun sa formula natin. So nasa second quadrant, okay, so minus negative yung x component, 400 magnitude, tapos cosine 30 degree. Cosine kapag x component. Dito naman, wala tayong nalagay na value. This is 5,000. Okay, paano kapag ang given sa atin ay hindi theta? Di ba pwede yan yung slope? Okay, rise niya 3, yung run niya is 4. So, ito rin yung theta na yan, di ba? Kung ito yung hinahanap natin, yung theta na to, ito rin yun. Di ba? Siya rin yun. Kasi, parallel to. Tapos ito yung transversal, alternate interior angle theorem, dapat congruent ito dito. So, kuhain natin yung, di ba, kailangan natin is cosine. So, anong sine muna? Anong sine nasa third quadrant? Negative. Okay? Magnitude, 5,000. Cosine ang gusto natin, di ba? Cosine, hanapin nyo yung cosine dito sa right triangle na yan. Ito si 4, ito si 3. Kuhain nyo muna yung hypotenuse. Di ba ang hypotenuse is square root ng 4 square plus 3 square. Pythagorean theorem. Sakto. 5, 16 plus 9, 25. Square root ng 25, 5. Pythagorean triples yung 3, 4, 5 di ba? So, gusto natin cosine. Cosine theta is SOHCAHTOA adjacent over hypotenuse. Adjacent kay theta, 4. Over hypotenuse, 5. Okay, so lalagay ko dito 4/5. Okay, gets ba yun? Next, dito naman kay 100 ba to? 1,000 pala, sorry. Kulang ng 0. Masyadong lumiit. Nasa thousands ang mga forces. Okay, dito kay 1,000. Wala tayong x component kasi again, directly downward. So, 0. So, wala siyang x component. Dito kay 3,000 pound. Yan, meron na yan. So, nasa fourth quadrant, ang sign nung ating x component is positive. So, plus magnitude 3,000, then cosine. So, with respect naman sa x-axis yung theta x yan, 30. So, cosine 30 na lang agad. Yan. So, input nyo na lang yan sa inyong calculator. Makukuha nyo yung mode 1 ulit tayo. Negative 4,000 cosine 30 minus 5,000 4/5 times 4/5 plus 3,000 cosine 30. Ilan? Okay, approximately negative 4,866.03.
negative 4866.03 pound. Okay. Ito na rin si Rx. Resultant X component ng X component ng resultant. Tapos, next, yung Y component summation. Sige, summation ng Y component. So, simulan natin kay 2,000. Ito, meron na siya. Directly upward, so automatic, kung ano yung magnitude ng force, sana rin yung Y component niya. Diba? Positive kasi nasa positive Y-axis. So, positive 2,000. Okay, positive 2,000. Tapos dito kay 4,000 yan. Nasa second quadrant. So, positive yung Y component plus magnitude 4,000. And then kapag Y component, sign. Sign na ng theta x 30. Next, dito naman sa 5,000. Okay, nasa third quadrant. Edi yung Y component niya, negative. So, minus 5,000. Pero, sign ang gagamitin. Sign ng theta. Diba ang sign? Ano naman ang sign? Opposite over hypotenuse. Dito sa figure na to, opposite 3, hypotenuse 5. 3/5. So, ta-times natin to sa 3/5. Okay? Plus, hindi, minus. Minus 1,000 kasi nasa negative y-axis. So, kung ano yung magnitude niya, kahit wag nyo nang isign, kasi directly downward, yan na agad yung y component. Pero nasa negative y-axis kaya minus. Minus 1,000. Kanina positive kasi nasa positive y-axis yung 2,000. Ito. Diba? Next, si 3,000. Okay, nasa fourth quadrant siya, edi negative yung y component. So, minus. Minus 3,000 sine, ilan nga yung angle? 30. Theta x niya is 30. 30 degree. Yan, gamitan niya na lang yan ng calcu. So, 2,000 plus 4,000 tapos times sine 30 minus 5,000 times 3/5. Then minus 1,000 minus 3,000 sine 30. Okay, sakto, galing. Negative 1,500. Negative 1,500. So, ito na rin yung RY. So, ang pinapahanap is yung pinaka-magnitude ng resultant. So, formula is summation ng fx squared plus summation of fy squared square root. So, square root ng summation ng fx natin, we have negative 4866.03. Plus, ito yung y, negative 1,5 squared. Okay, using calculator, square root ng negative 4866.03 squared plus negative 1,5 squared. Okay, approximately 5,091 or 5,092. 92 pound. Paano yung kanyang theta x? Arctan ng absolute value ng summation of fy over summation ng fx. Arctan, anong summation ng fy? Negative, or yung ry yon, negative 1,500 divided by summation ng fx,
ay negative 4866.03. Negative 4866.03. So, arctan, abs ng negative 1.5 divided by negative 4866.03. Okay, approximately 17.13 degree. 17.13 degree. Paano i-drawing? Sige. Drawing natin. Rectangular coordinate system, y-axis, x-axis. So, check nyo yung sign ng x component. Okay, negative. Negative 4866. So, nandito, let's say ito. Rx is negative 4866.03. Tapos, yung y component, negative 1.5. So, nasa negative y-axis yon. Extend natin to. Let's say, not drawn into scale, nandito. Negative 1.5 pound. Ito si RY. So, saan i-drawing yung resultant? Intersection. Neto. From the origin, connect. So, ito yung R. Ang magnitude ay 5,092 pound. Tapos yung theta x na nakuha, ito yon. With respect lagi acute angle with respect sa positive or negative x-axis. So this time, kasi nasa third quadrant, so with respect tayo sa negative x-axis. 17.13 degree. Theta x. So sasabihin natin na yung resultant is equal to 5,092 pound. Ano siya? Down to left naman, right? Down to left. At theta x equal to 17.13 degree. Okay, paano kapag ginamitan natin ng calculator? O sige, mode 5, mode 2 pala, sorry, 2. Check lang natin. So, kay 2,000 pound, ano yung angle niya? 90. So, 2,000 angle 90. Tapos, ito, si 4,000 with respect sa theta x, sa x-axis. 60 plus 90, 150, di ba? 60 to, tas 90 to, 150. So, 4,000 angle 150. Okay, paano naman ito? Paano si 5,000? 'Di ba, yung nakuha nating theta na to, actually pwede niyong kuhain yung theta niyan. So, arctan theta, 'di ba, pag nag-tangent tayo, tangent theta is opposite over adjacent. Opposite kay theta 3, adjacent kay theta 4. So, tan theta is 3/4. Kuhain nyo yung inverse tangent. So, arctan ng 3/4. Yan. Pero, yung theta pa lang yan. Lagi with respect sa positive x tayo. Mag-a-add ka pa ng 180. So, input mo plus 5,000 angle, sige, lagyan nyo ng parenthesis, 180 plus arctan ng 3/4. 3/4. So, may 180 kasi nasa third quadrant. Etong theta na yan, yung arctan pa lang yan ng 3/4. So, since palagi pag nagka-caltech tayo, yung angle is with respect sa positive x, magdadagdag ka pa ng 180. Ito yun, 180. Next, plus, ito yung 1,000.
So, 1,000, ano yung angle? O, pwede namang ito, 270, positive, counterclockwise, or gusto mo, negative clockwise direction. Kung negative, dapat 90 degree, right? Clockwise. So, sige, para mas maliit or mas madali, negative na lang natin 90. Pareho lang yun. Or gusto mo, 270, angle 270. Tapos, itong 3,000, negative na lang din yan. 3,000 angle, negative kasi, pa-clockwise yung rotate. Kanina, pa-counterclockwise yung ginamit natin dito kay 4,000 tsaka kay 5,000. Pero pwede rin pa-clockwise, magne-negative nga lang. Okay? So, 3,000 tapos negative 30 equals. Okay. Check natin. 'Di ba yung x component, yung real part, anong nakuha? Ito. Negative 4866.03, correct. Tapos yung y component, ayan, sakto, 'di ba? Negative 1,500. Yan yung imaginary. Tapos, para ma-convert nyo into r angle theta polar form, shift complex 3. Shift to 3. Okay, 5,091. Or approximately 5,092. Tapos yung angle, eto. But negative yung binigay niya this time? Pareho kaya to kay 17.13? Kasi ang principal argument ng complex numbers ay from negative 180 inclusive theta to 180. Kaya, nilagay niya negative 162. Ibig sabihin, di ba pag negative, pag ganito yung rotation, pa clockwise from the positive x, ito yon yung 162.87, yan. Eh, ang kinukuha natin is with respect dito sa positive x-axis, 180 minus 162.87, 17.13. So, tama, di ba? So, pang-check nyo lang yun guys ha, pero hindi nyo yung gagamitin. Pag magbo-board exam na kayo, pag ang tanong is resultant ng concurrent, mag-complex mode na lang kayo. Pero kapag sa school, undergrad, sa statics, yung exam nyo, manual. Okay? Pang-check lang to ng mabilisan. Okay, problem number 3. Sige, number ano na tayo? Number 4 naman. Okay. Masterin lang muna natin tong mga mga resultant, paghanap ng resultant ng concurrent force systems. Okay? Ganun ulit. Sige. Para ma-master pa natin. Di ba madali lang naman? Determine the resultant of the concurrent force system. So, ito naman yung given. Okay, ito 400 pound directly to the right. Ito ay 200 pound 30 degree from the negative x-axis. Tapos ito 300
300 pound, 30 degree. Tas pareho. £300, 60 degree. Yan. Summation of, summation of force along X. So, kay 400 pound. Si 400 pound, directly to the right. Ibig sabihin, kung ano yung kanyang magnitude, nasa positive x-axis. Directly to the right, yan na rin yung x component. And then, wala siyang y component. Okay? So, 400. Positive yung kanyang x component. Tapos, kay 200 pound, so, check nyo yung theta with respect ba sa x? Yes, 30 degree. So, gagamit natin cosine agad. Tapos, ano yung sine? Kasi nasa second quadrant. So, negative yung kanyang x component. So, minus 200, then cosine 30 degree. Kay 300 pound. So, yung theta niya is theta y with respect sa y. So, para standard, convert natin to theta x. So, theta x niya ay 90 minus 30. 60. So, 60 degree na lang gagamitin natin kay 300 pound. So, nasa third quadrant, negative. Okay, negative x component. So, magnitude 300, then cosine 60 degree. Tapos dito kay 300, so yung theta niya with respect na siya sa x. So, cosine agad yan, di ba? Pero nasa fourth quadrant, kaya positive yung x component. So, plus 300 cosine 60 degree. Gamit na lang kayo ng calculator yan. Mode 1 ulit tayo. So, 400 minus 200 cosine 30, then minus 300 cosine 60 plus 300 cosine 60. Ilan yan? 226.70 or 0.8. Positive. Tama? Approximately, ito na yung Rx or summation of Fx. 226.8 pounds. Next, so summation of Y naman tayo. Kay 400 pounds, so dahil directly to the right, wala siyang Y component. 0, right? Dito kay 200, yan, meron yan. So, anong sign? Nasa second quadrant, positive yung kanyang Y component. So, magnitude, positive 200, then sine. Sine naman kapag Y component, angle theta x 30. Tapos, kay 300 pound, third quadrant. So, negative yung kanyang Y component, so minus. Minus, magnitude 300, then sine. Theta x niya, yung 60 degree na gagamitin natin. 60. Okay, next. Yung kay 300 pound ulit, nasa fourth quadrant, so negative. Negative 300, pareho lang sila, sine, theta x niya 60. So sige, input na natin yan sa calcu. 200 sine 30 minus 300 sine 60 minus 300 sine 60. Ilan yan? Negative 419.62. Approximately, negative 419.62 or 6. Sige, 0.6 pound. Ito na rin yung Ry or summation of Y component. So, ang pinakahinahanap yung magnitude, formula for R is the square root ng, so si Rx squared plus Ry squared.
So, square root ng Rx natin is 226.8 square plus 226.8 square plus si Ry, negative 419.6 squared. So, gamit kayong calculator, square root ng 226.8 square plus negative 419.6 square equals, okay, approximately 400 76 point ilan? 97. 476.97 pound. Yung theta x natin is arctan, absolute value nung sige, Ry over Rx. Arctan, ano si Ry? Negative 419.6 divided by Rx, 226.8. 226.8 pound. Arctan ship height ng negative 419.6 divided by 226.8. Okay, approximately 61.61. 61.61 degree. So, paano natin yan i-drawing? Y-axis, x-axis. Ano yung sign ng x component, Rx, positive. So, 226.8 nasa positive x-axis. 226.8 pound. Tapos si Ry negative. So, dito ka lalagay. Ito si Rx. Si Ry negative 419.6. Extend natin. Let's say nandito. Si Ry is, ilan yun? 419.6. Tapos yung intersection nito, kuhain nyo. Then connect from the origin to the point of intersection. Yan yung R. R natin is 476.97. 476.97 pound. So, saan yung theta? With respect sa x-axis lagi, ito, yung acute angle na yan, 61.61 degree. Okay, sige, check natin sa calculator. And then, sasabihin natin, resultant is 476.97 pound down to right. Down to right at theta x is 61.61 degree. Gamitan natin ng complex mode. Mode 2, input natin. So, si 400 pound, ano yung theta niya? 0. Kasi, directly to the, to the right. Wala siyang inclination. So, 400 angle 0.
si 200 pound plus 200 angle, ito dapat uli yung with respect sa x-axis na angle. Kung 30 to, dapat 180 minus 30, ito yun, 150. So, 150. Tapos, itong 300, pwede namang clockwise, ay counterclockwise, bale 180 plus 60. Or gusto nyo clockwise, negative. Kasi 60 ito, ilan dapat ito? Negative 120, pwede rin. Sige, try natin pag negative 120. So, plus 300 angle, negative 120. Or pwede nga rin 180 plus 60, 240. Plus, ito naman, si 300 ulit, angle, so negative na lang tayo pa clockwise, rotation from positive x-axis, negative 60. Negative 60. Okay, so equal, so yung x component, ito, yung real part, 226.8, tama? Approximately 226.8. Then, yung imaginary, yan yung ry, negative 419.6, tama? Tapos, para malaman nyo yung, yung pinaka-resultant tsaka theta x, convert nyo tong rectangular to polar. Shift to 3. Yan, yung magnitude, yung r, 476.98 or approximately 4, nakuha natin is 97, may rounding error lang yan. Then yung angle theta, okay, negative 61. O tama, kasi nasa fourth quadrant, di ba? Kaya nilagay niya negative dito, ang rotation natin is from positive x-axis clockwise direction. So, same na negative 61.61 degree. Fourth quadrant yung resultant. Gets? O yan. Pang-check lang to guys yung complex mode. Pero, gamitin nyo pa rin yung default solution. Problem, ano na to? Number 4. More pa ba? Number 4. Anong oras na? Problem number 4. Sige. Next. Problem number 5. Ganun ulit. Masterin lang natin to. Determine ulit the resultant of the concurrent force systems. Ito naman yung ating figure. Y-axis, x-axis. 430 degree. Tapos ito, 360 degree. Tapos, four, 3. Dito ba? 4 to 4. Yan. Magnitude is 200 pounds. Yan. Sige. Problem number 5. Summation of forces along
x tayo. So, kay 400 pound, check nyo muna yung ang angle niya, theta x, with respect ba sa x? Yes. Okay. So, 30 degree. So, ang sign niya is positive kasi nasa first quadrant. So, 400 cosine 30 degree. Positive. Yung 300 pound naman, with respect ba sa x? Yes, 60 degree, theta x. Kaso nasa third quadrant, so negative. Okay? Negative. Magnitude is 300, then cosine 60 degree. Tapos dito, ito, ang given sa kanya is hindi theta. Yung slope, rise 4 to, rise is 4, run is 3. So, kung ito yung ating theta, equal din yan dapat dito. Ito yung theta ng right triangle, equal yan dito. Again, by alternate interior angle theorem, parallel. Okay? Transversal to, congruent tong theta x dito. So, ang hanapin natin kapag x component, so redraw natin dito yung right triangle. For 3. Hanapin nyo muna yung hypotenuse. Square root ng 4 square plus 3 square. Pythagorean. 5. Diba? Kasi Pythagorean triple yan. 3, 4, 5. Sakto. Ang kailangan natin is cosine kapag x component. So, hanapin natin yung cosine. Ito yung theta. Ito yung theta. Same theta. So, cosine theta is, again, adjacent 3 over hypotenuse 5. 3/5. So, bale, magiging, anong sign nung 200 pound x component? Nasa fourth quadrant. So, positive yung x component. 200, then yung cosine theta, 3/5 times 3/5. Gagamitan nyo na lang yan ng calculator. 400 cosine 30 minus 300 cosine 60 plus 200 times 3/5. Okay, anong makukuha nating value? 316.41. Positive. Approximately 316.41 pound. Ito na rin yung Rx. Then, summation of Fy naman tayo. So, dito kay 400 pound, first quadrant, positive yung y component. So, magnitude 400, positive 400. Then, kapag y component, sign na. Sign 30. Theta x. Dito kay 300 pounds, so nasa third quadrant, negative yung y component, minus negative magnitude 300 sine 60. Tapos dito kay 200, nasa fourth quadrant, negative y component, so minus, okay, minus sine, magnitude muna, 200, then sine, wala tayong theta, di ba? So, gagamitin natin yung SOHCAHTOA para makuha yung sine theta using the same right triangle. Ano naman yung sine theta? So, opposite over hypotenuse. Opposite kay theta is 4.
over hypotenuse is 5. So, 4/5 naman. 200 times 4/5. Okay, so gamitan nyo na lang yan ng calculator. 400 sine 30 minus 300 sine 60 minus 200 times 4/5. Okay, ito yung value ni Ry or yung summation of Fy. Negative 219.81. Approximately negative 219.81 pound. Okay. Yan na rin si Ry. So, ang pinaka-magnitude ngayon ng resultant is square root ng Rx squared plus Ry squared. Equal square root ng ano si Rx? 316.41 squared. Tapos, si Ry negative 219.81 squared. So, square root ng 316.41 squared plus negative 219.81 squared. Approximately, ayan, 385.27. R is approximately 385.27 pound. Paano si theta? Arctangent ng absolute value ng summation of Fy over summation ng Fx. So, arctangent ng summation ng Fy ay, or yung Ry, negative 219.81. Negative 219.81 divided by Rx, summation of Fx, 316.81. Okay. 81 ba? 41 pala, sorry. 41.41. Okay. Arctan, sheep abs ng negative 219.81 divided by 316.41. Okay. Ang theta natin is 34.79. 34.79. So, paano i-drawing? So, dito yung y-axis, x-axis. Ano yung Rx? Sign ng Rx ay positive. Positive 316.41 to the right. Let's say, nandito. Rx is 316.41. Tapos si Ry, positive ba? Negative. Negative 219.81. Sige, extend ko tong baba. Negative y-axis. So, mas maliit sa 316. Again, approximately, mga nandito na lang. Okay. So, this is Ry. Ilan to? Negative 219.81. Tapos, yung intersection, extend nyo to. Extend. Okay. Connect from the origin to the point of intersection. Yan yung R. R is 385.27. 385.27 pound. Tapos ito yung theta x lagi with respect sa x-axis. So, dahil fourth quadrant with respect sa positive x. Approximately 34.79. So, sasabihin natin, R is 385.27 pound
down to right. Okay? Down to right at theta x 34.79. Sige, check natin using complex mode. Mode 2. So, dito kay 400, input, 400 angle. So, with respect sa x naman siya, 30. Plus, dito kay 300 pound, 300 angle, 60. So, pwede 180 plus 60 or pwedeng negative 120. Sige, 180 plus 60 tayo, 240. Or angle negative 120, pwede rin. Plus, etong 200, okay. Bale, yung theta natin is nandito, right? Ito siya, negative. So, lagay nyo, negative, and then angle, negative of arctan, negative of arctan ng 4/3. Okay, bakit arctan ng 4/3? Kasi, ito, di ba? Tangent, theta. So, katawa, opposite over adjacent yung tangent. So, 4, opposite over adjacent 3. Kuhain yung theta, arctangent ng 4/3. So, makukuha nito is positive acute angle. Okay? Pero, nasa ano kasi tayo, 4th quadrant. So, kaya nilagyan ko ng negative sign. Diba? Kaya, kapag nilagay niya yung angle niya, dapat negative arctan 4/3. Sige, press equal. Okay, yung x component, 316 point, tama, 41, positive. Yung y component, yung imaginary, negative 219.81. Tama. Tapos, pagko-convert nyo na to to our angle theta form, para makuha nyo yung resultant, magnitude yung resultant, tsaka yung theta x, shift to 3. Okay, ano yung magnitude? Ito yung 300, yan, 385.27, angle, negative, 34.70. Bakit negative? Kasi nga, nasa 4th quadrant, so yung rotation natin is clockwise, so negative angle. Okay, kaya lang lagyan ng negative dito. Kaya tama tayo, 34.79 degree. Gets? Okay. So, almost 2 hours na rin pala tayo. Sige, tuloy na lang natin. Kompletuhin natin. Gawa tayo ng series of video tutorials sa statics. Abangan nyo. Sige, tuloy natin next time. For now, stop muna tayo. Nakasolve tayo ng 5 problems pa lang. Sige, sa next time, magsasolve pa tayo ng more problems para mas ma-expose pa kayo sa more problems and mas ma-master nyo itong topics. Topic natin ngayon na yung resultant of concurrent force system. Sige, follow nyo ako para ma-notify pag may video tutorials tayo next time. And mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math. Dilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung pinaka-playlist sa statics of rigid bodies para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang topic hanggang sa last topic para meron na kayong reference playlist sa statics of rigid bodies na pwede nyong panoorin for the whole course ng statics of rigid bodies. So, good luck sa studies nyo. Sana mapasa nyo to. Yung inyong statics of rigid bodies, kayang-kaya nyo yan. Practice lang mag-solve ng maraming problems. Good luck. Okay. Sige, see you on my next video tutorial. Bye-bye!